Hello po mga kapatid, welcome po ulit sa aking channel. Mag-share na naman po ako sa inyo ng salita ng ating Diyos mga kapatid. Muli nating ihanda ang ating mga puso't isipan at yung ating pandinig mga kapatid. Pero kagaya ng ating ginagawa, tayo po na ay mag-opening prayer po. Sige po, magsiyuko tayo. Yes, Father God, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Salamat sa isang pagkakataon na naman po, Lord, na ipinagkaloob mo upang kami ay makarinig, makapag-aral ng iyong mga makapangyarihang salita. Muli mo kaming samahan, Lord. Buksan muli ang aming mga puso't isipan upang ito ay lubusan naming maunawaan. At ito po ay maitatak na naman muli sa pinakamalalim na parte ng aming mga puso. Samahan mo rin po muli ako, Lord, gabayan, upang puro salita mo lamang ang ilabas ng aking bibig. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat, Jesus. Maraming salamat, Holy Spirit, at inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin, O Diyos. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, ulitin ko lang, magandang gabi po sa inyong lahat. Napansin nyo, gabi na po ako. Nag-iba lang po ako ng schedule ngayon mga kapatid. So, tayo po nga ay mag-aaral ng salita ng ating Diyos. Natapos po natin mga kapatid ang chapter 20, no? At ito po ay sa chapter 20 ang paghihimagsik ni Seba at yung mga opisyal ng ni Haring David mga kapatid. Pero bago tayo mag-umpisa, anyayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, paki-like, and share niyo po ang aking mga videos at huwag niyo pong kakalimutan na paki-click ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat mga kapatid. Mga kapatid, nandito na po tayo sa chapter 21 at ito po ay may pamagat na pinatay ang mga apo ni Saul. Mag-umpisa na po tayo. Chapter 21 verse 1. Sa panahon ng paghahari ni David, 3 sunod-sunod na taon na nagkaroon ng taggutom. Sabi dito, kaya't sumangguni siya kay Yahweh. Ito ang kanyang tugon. Maraming buhay ang inutang ni Saul, sabi ng Diyos mga kapatid, at ng kanyang sambahayan sapagkat ipinapatay, sabi dito niya, ang mga Gibeonita, no? Ang mga Gibeonita ay hindi buhat sa lahi ng Israel, sila ang mga natira sa lahi ng mga Amoreo. Nang pinasabi dito, pinangako ang hindi lilipunin ng mga Israelita, ngunit sila'y sinikap lipunin ni Saul dahil sa pagmamalasakit niya para sa mga taga-Israel at Juda. Pinatawag ni David ang mga Gibeonita at tinanong, ano ang may paglilingkod ko sa inyo upang mapagbayaran ang kasalanan sa inyo ng aming bayan? Sabi ni Haring David mga kapatid, nang ipatawag niya itong mga Gibeonita. At nang sa gayon ay mapawi ang inyong galit at basbasan ang sambahayan ni Yahweh. Sumagot sila, ang sama ng loob namin kay Saul ay sa kanyang sambahayan at hindi, sabi dito, at hindi kaya tumpasan ng ginto o pilak. Ngunit ayaw rin namin pumatay ng sinuman sa Israel. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin para sa inyo? Tanong ni David. Sumagot sila, hinangad po ng Saul na iyon na ubusin ang lahi namin sa Israel. Kaya't sabi rito, ibigay ninyo sa amin ang 7 sa mga lalaking mula sa kanyang angkan at bibitayin namin sila sa Gibeon sa harapan ni Yahweh. Sige, ibibigay ko sila sa inyo.
sagot ni David, gusto nila yun ang kabayaran. Yung 7 apo, mga kapatid, nitong si Saul, yun ang magiging kabayaran para mapawi ang kanilang galit. At dito pumayag po si Haring David. Verse 7, ngunit dahil sa sumpang ginawa ni na David at Jonathan, iniligtas niya si Mephiboset, ang apo ni Saul, kay Jonathan. Ang ibinigay ng hari ay sina, sabi dito, Armoni, at isang, sabi dito, isa ring Mephiboset, sabi dito, din ang pangalan, mga anak ni Saul, kay Rispa, na anak ni Aya, at ang 5 anak ni, sabi dito, Adriel, kay Merab. Si Merab ay anak ni Saul, at si, sabi dito, Adriel na may anak ni Barzillai na taga Meholat, sabi dito. Verse 9, ibinigay ni David sa mga Gibeonita ang 7 ito at sila'y sama-samang binigti sa bundok sa harapan ni Yahweh. Nangyari ito nang nagsimulang, sabi dito, anihin ang sebada. So natuloy ginawang bitayin nito, mga kapatid, yung 7 apo ni Saul. Verse 10, sa buong panahon ng anihan hanggang dumating ang tag-ulan, si Rispa na anak ni Aya ay hindi na, sabi dito, umalis sa kinaroroonan ng mga bangkay. Sabi dito, gumawa siya ng isang silungan, sabi dito, silungang sako sa ibabaw ng isang malaking bato at binantayan ang mga bangkay upang hindi makain ng mga ibon at maiilap na hayop. Binantayan ito, mga kapatid. Sabi pa rito, verse 11, nang mabalitaan ito ni David, pinakuha niya ang bangkay ni Saul at ni Jonathan sa mga pinuno ng Jabes Gilead. Sabi dito, ninakaw ng mga ito ang bangkay ni Saul at Jonathan sa Besan at ibinitin doon ng mga Filisteo noong araw, no, na sila'y napatay sa Gilboa. Sabi sa verse 13, mga kapatid, ipinakuha nga niya ang mga bangkay ni Saul at Jonathan at isinama sa mga bangkay ng 7 binigti sa bundok. Sama-sama sila. Pagkatapos dinala nila ito sa libingan ng kanyang kanyang amang si Kish sa lupain ni Benjamin sa Zela. At lahat ng inutos ng hari ay natupad. At mula noon, sabi dito, dininig ni Yahweh ang kanilang dalangin para sa bansa, mga kapatid. At yan po ang part 1 ng chapter 21 na ulitin ko, pinatay ang mga apo ni Saul. Talaga nakipagkasundo para maging maayos na, mawala na itong galit ng Gibeonita, mga kapatid, no? Binigyan niya yung 7 to, pero yung si Mephiboset na isa, no, mga kapatid, ay kanyang iniligtas. Pero meron ding isang sinabi dito na isang Mephiboset na ibinigay ni David. At yun nga, yung 7 yun, sabay-sabay na binigti, mga kapatid, dahil sa ginawa ni Saul na pagpatay doon sa mga lahi ng Gibeonita, mga kapatid, no. Talagang gustong ubusin sila. Kaya yun ang galit nila. Sabi dito, yun ang kanilang sama ng loob. Pero yun na nga, dahil sa ginawa ni Saul, may kabayaran. Napatay siya, si Jonathan na kanyang anak. At ito pa, sumunod pa, yung kanyang mga apo ay binigti nga, mga kapatid. Dahil yan sa pagsuway sa Diyos, sa kasalanan sa Diyos, yung mga hindi pagdinig sa Diyos, yung mga hindi pagsunod sa inuutos at sinasabi ng Diyos, yun ang naging kabayaran ni Saul at pati ng kanyang lahi, mga kapatid. Ayan nga po, at sinabi nun, nung mangyari yun, mga kapatid, sabi nga, dininig ni Yahweh ang kanilang dalangin para sa bansa, no? Sabi pa dito, ang lahat ng inutos ng hari ay tinupad at mula noon, no, so ginawa dahil pinili ng Diyos itong si Haring David. So lahat ng kanyang sinasabi na siguradong idinudulog nitong si David sa ating Diyos, yun naman ang kanyang ginagawa at yun naman ang kanyang inuutos. So dininig naman yun ng kanyang mga kasamahan, mga tauhan, mga kapatid. So ginawa nilang lahat. At sabi nga, ulitin ko lang ito, dininig ni Yahweh ang kanilang
dalangin para sa bansa dahil yan sa pagsunod nila sa ating Diyos. So dito sinasabi, ulitin ko, alam natin na napapag-aralan, napapakinggan natin to, ang lahat ng may kasalanan, the wage of sin, di ba po, is death. No, mga kapatid, talagang may kabayaran ang mga kasalanan. At yun nga, ganun nga nangyari, at ito'y umabot pa sa mga apo ni Saul, no, itong pagsuway niya sa ating Diyos, mga kapatid. At pero nga, kapag sumunod ka, kagaya ng ginawa ni David, kapag sumunod tayo sa Diyos, didinggin ng Diyos ang ating mga panalangin. Susunod sa ating Diyos, makikinig. Hindi lang basta makikinig, talagang isasagawa ito. Nasa Biblia rin, mga kapatid. Patay ang pananampalataya kung hindi tayo kikilos o walang gawa, mga kapatid. Yan po ang sabi. So kung tayo susunod at sinasabi mo may pananampalataya ka, kailangan din gumawa tayo, kubilos tayo para makita sa atin yung tunay na pananampalatayang ating sinasabi, na ating tinitingnan at hinahanap ng Diyos sa bawat tao. Ulitin ko lang, ayan po ang chapter 21 at part 1 po ng 2 Samuel chapter 21. Salamat sa salita ng ating Diyos at salamat din muli sa inyo, mga kapatid, sa pakikinig nyo ng salita ng ating Diyos. Tayo po ay muling dudulog, lalapit sa ating Diyos. Kanina, kinausap tayo ng ating Diyos sa tuwing tayo nakikinig at nagbabasa ng kanyang mga salita. At ngayon, tayo naman ang lalapit sa ating Diyos. Siya naman po, alam ko, kiniklaim ko to, na siya naman po ay makikinig sa ating mga idadalangin. Magsiyuko tayo. Yes, Ama, aming Diyos na mapagpala, aming Diyos na banal. Maraming salamat po sa iyong mga salita na aming napakinggan na naman ngayong gabing ito, Father God. Maraming salamat po dahil dito sinabihan, inutusan, nagpaalala ka na naman po sa bawat isa na huwag nang gumawa ng kasalanan dahil ang kasalanan ay may kabayaran, mga kapatid. Yan po ang sinasabi ng Diyos sa atin. At yan po, Lord, ang narinig namin ngayong gabing ito na kami binababalaan mo, sinasabihan, inuutusan mo, huwag nang magbalik at huwag nang gumawa ng kasalanan. Bagkos makinig sa iyo, sumunod sa iyo at gumawa upang ang aming pananampalataya ay maging totoo, O God. Nang yan po ang makita mo sa aming mga puso, ang tunay na pagbabago, pagsunod at pananampalataya sa iisang Diyos na ikaw, O Lord God, na aming Diyos, Diyos ng lahat ng tao nang may gawa ng langit at lupa. Thank you, Father God, sa iyong mga salitang makapangyarihan. Salamat po sa lahat dahil lagi mo kaming tinatawag, lagi mo kaming kinakausap para sabihan, utusan at paalalahanan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat din, Lord, dahil alam ko po na kami pinatawad mo na sa aming mga kasalanan. At samahan, turuan, gabayan mo po kami upang hindi na kami makabalik sa mga kasalanan yun at hindi na kami makagawa ng kasalanan. Protect us, O God, sa gawa ng kaaway. Protect us, O Lord God, sampu ng aming mga mahal sa buhay, mga kapatid sa pananampalataya at lahat ng tao. Muli mong ayusin ang bawat buhay namin, bawat lugar, bawat pamilya magkasundo, maging buo, at bawat bansa magkaisa at magtulungan, O God. Thank you, Father God, sa pakikinig mo ng aming mga panalangin. And then, Lord God, simula noon hanggang ngayon, maraming salamat sa lahat ng biyaya, pagpapala, kaligtasan, kalakasan, kagalingan ng lahat may karamdaman, pagkain sa lahat ng nagugutom, pagpapasaya mo sa mga nalulungkot. At yun nga, Lord, yung pagbuo mo ng bawat nawasak, nasirang relasyon ng bawat pamilya at bawat tao. Magiging maayos na ang lahat in Jesus' name. And then, salamat sa protection, Lord God, dahil ang bagyo ay lumihis sa Pilipinas. Thank you, Father God, at yan din ang gagawin mo sa bawat bansa. Hindi mo kami pababayaan. Sasamahan po, proteksyonan, gagabayan mo po kami sa lahat ng oras na kahit kami natutulog, pababantayan mo po kami sa iyong mga libu-libong anghel, O God, dahil yan ang tunay mong pagmamahal sa lahat ng taong sumusunod, nakikinig, sumasampalataya sa iyo, O God.
Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit. Thank you for everything Lord God. Lalo-lalo na sa iyong pag-ibig na hindi nagbabago sa amin lahat. Tagumpay namin, sunod-sunod. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Maraming salamat sa ating Diyos at maraming salamat din sa inyo mga kapatid. Muli, magandang gabi sa inyo. God bless po sa inyo lahat at God bless po sa ating lahat. Salamat po.